programang tumatalakay ng mga usapin may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw po muli ang ipinapaabot ng programang Reasons of Faith. Kami po ngayon ay sumasa inyo ng live. Ang petsa po natin ngayon ay ganap na 26 ng January sa taong 2020. Ang oras po natin ngayon ay ganap na alas 3 po ng hapon at kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay nakaantabay sa programang ito. Sa pagkakataong pong ito ay muling sasagutin ko po yung mga katanungan na na-forward po sa amin at sa tulong ng Panginoon ng Kanyang Santong Espiritu ay atin pong pagsamasamahan na unawain ang mga sagot na ito at ito'y magbigay ng pag-asa po sa atin. Salamat din sa ating Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na patuloy na maipabahagi ang pabalitang ito sa pamamagitan ng programang Reasons of Faith. At kami po ay nag-aanyaya na sa atin pong mga kaibigan na mayroon pa ho kayo mga tanong at mga request na paksa. Bagamat kami po ay may mga nakalaang paksa, ngunit dahil po sa mga tanong na nandito na nabinbin, ay amin pong ipaglilingkod sa pagkakataong ito. Amin din pong patuloy na ipinapaabot sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan sa mga gustong mapanood yung ating mga ginagawang seminar ng Reasons of Faith Ministry every second Saturday of every month. Itong darating din na February, ang ikalawang session ng atin pong Spirit of Prophecy Lecture Series. Diyan po namin ginagawa yan sa Pasig Seventh-day Adventist Church tuwing second Sabbath nga po o second Saturday of every month. Sa ganap na alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon po yan. Buong taon na pag-aaral po yan at pagsagot sa mga kontrobersiya patungkol po doon sa sanctuary issue, sa sinasabi ng Biblia regarding sa ministry ni Jesus sa sanctuary, at about kay Ellen White, so on and so forth basta sa Spirit of Prophecy. Ganon din, amin din pong isasagawa sa darating na po na March, sa 4th Saturday naman yan. Sisimulan natin March 28, 4th Sabbath of every month. So buong taon na pag-aaral ng Reasons of Faith Bible Institute Season 4. Yes, Season 4 na ho. At patuloy nating ini-invite ang ating mga kapatiran. Para naman yan sa ating mga kapatiran, isang libreng pagtuturo po yan. Tuwing 4th Sabbath, alas 3 din po hanggang alas 5 ng hapon. Ang venue ay sa Pasig Seventh-day Adventist Church sa 412-A Dr. Sixto Antonio Avenue, Maybunga, Pasig City. At good news sa ating mga kapatid na nagtatanong, lalo na sa mga nasa abroad, sa iba't ibang bahagi po ng atin pong sanglibutan. Meron tayong registration online. Nandun na po, puntahan nyo lamang ang Facebook page ng Reasons of Faith. At nandoon po mismo nakapin sa taas, di na ho ninyo kailangan hanapin o mag-scroll down pa. Basta puntahan ninyo, Reasons of Faith Facebook account, at nandoon po nakapin sa taas yung ginawa ni Brother Mardem na atin pong registration form online. So, ang sinasabi ko dito madalas, ang pwede lang makapanood ng video na yan ay yung mga enrollees, at yung mabibigyan ko lamang po ng mga handout ay yung mga nag-enroll lamang po. Sila lang ang may pagkakataong makatanggap ng aking ipamimigay na mga handout. Ganun din doon sa venue mismo, sa mga pupunta na nag-enroll, ay kayo lang po ang may pagkakataong makapag-discuss, makapagtanong ng inyong katanungan. Yung mga enrollees lang po. Pero pwede rin po pumunta doon mismo sa venue. Yung gusto lang makinig, pero makikinig lang po kayo. Wala kayong handout, hindi rin kayo pwede magtanong. So yun po yung mga patakaran doon. Bagamat sabi ko nga, libre po ito na pag-aaral. So, yan po yung ating karagdagang paanunsyo sa atin hong mga ginagawang gawain sa Reasons of Faith Media Ministry. Sa pagkakataon din pong ito, pinasasalamatan ko dahil nagkukulang kami sa technical, bagamat kami nagpapasalamat sa ating mga nakaagapay na technical dito, sila Sister Charlene, Brother Mardem, ganoon din si Brother Ben. Ngayon po, ang akin pong technical ay walang iba kundi ang aking unika iha,
si Princess Aliyah. So, antabayanan nyo po na ito pong paglalahad natin ng pagsagot sa mga katanungan ay maging blessing sa bawat isa sa atin sa tulong ng Santong Espiritu. Kaya naman, atin pong hihilingin ang pangunguna ng Banal na Espiritu bago po natin simulan ang pagsagot sa inyo pong mga tanong. Ama naming Diyos, salamat ng marami sa pagkakataon na ipinagkaloob ninyo na ang programang ito ay maging bahagi upang maipadaloy ang katotohanan ng buhat sa inyo sa pamamagitan ng pagsagot sa mga katanungan ng aming mga kaibigan, mga kapatid na nagnanais na matuto pa ng mga katotohanan ng nais ninyo namang ipaalam sa bawat isa. Pangunahan kami, Ama, ng inyong banal na Espiritu upang magbigay ng karunungan at katatagan ng pananampalataya sa mga nagsasaliksik at sa mga nagdaragdag pa ng kaalaman ng inyong mga salita upang ito'y magsilbing tibay ng kanilang pananampalataya habang naghihintay sa malapit na pagdating ng inyong bugtong na anak. Ipagpatawad din po ninyo ang anumang pagkukulang na inyong nakita sa amin, mga kasalanan, upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ang una po nating ipaglilingkod na tanong ay itong galing kay, although matagal-tagal na po ito, gaya ng sabi ko, paumanin ho, dahil dito po talaga namin sinasagot sa oras kapag linggo ho, ay doon lamang po kami sumasagot at hindi po doon sa mga nakapost doon sa atin hong page ng Facebook account ng Reasons of Faith, sa atin pong Facebook account nga po. Hindi po sumasagot kami mismo doon by itatype po. Hindi ho ako komportable na sumasagot sa itatype ho yung mga kasagutan, kundi sinasagot ko po ito ng live mismo dito. So, sa mga iba pang gusto magtanong, basta i-post nyo lamang po at pag nahagip ko, talagang sasagutin ko yan. So, unang tanong galing kay, ang nakalagay dito ay Dengrick Pudge. Ang tanong niya ay nais ko po sa December 30 pa ho ito, last year. Pasensya na kaibigan o kapatid, December 30 pa ho ito, 2019, sa ganap na alas 2:38 ng hapon pa yung itinanong niya nung last year pa. Kaya sasagutin na natin. Nais ko po sanang malaman mula sa inyo kung ano talaga ang kahulugan ng salitang kaligtasan. Mula saan ba tayo dapat iligtas o maligtas? Biblical verse, please. Maraming salamat po sa inyong magandang tanong, Dingrick Pudge. Kakaibang pangalan, pero Pilipino siya dahil Tagalog yung kanyang ipinorward na tanong. Okay, so, gusto niyang malaman yung kahulugan ng salitang kaligtasan. Saan ba dapat tayo iligtas? Ngayon ganito, susubukan nating ipakita sa inyo yung biblical perspective kapag pinag-usapan ng kaligtasan. Kasi po ang kaligtasang pinag-uusapan, kung Biblia ang pag-uusapan, kaya nga biblical perspective, ay hindi kaligtasan mula sa baha, hindi kaligtasan mula sa sunog, hindi kaligtasan mula sa mga masasamang kriminal ang pinag-uusapan dito. Ang kaligtasan ng pinag-uusapan dito ay patungkol doon sa pagkakasala ng tao na nagbunga ng kamatayan at mangyayari yung ikalawang kamatayan sa dagat-dagatang apoy. Yun ho, ililigtas tayo ng Diyos sa ikalawang kamatayan doon sa dagat-dagatang apoy. Ang dagat-dagatang apoy, talagang binabanggit yan sa Biblia na yan po yun pong kahantungan ng mga taong hindi tinanggap yung alok na kaligtasan ng Diyos. Kasi yung kaligtasan mula doon sa dagat-dagatang apoy, na siyang sinasabi ng Bibliang ikalawang kamatayan, ayaw ng Diyos yun na mangyari sa atin. Kaya nga nagbigay siya ng solusyon sa pamamagitan ng pagsusugo ng kanyang bugtong na anak upang akuin at iligtas tayo mula doon sa tiyak na kapahamakan sa dagat-dagatang apoy. Doon tayo ililigtas ng Panginoon dahil sa gano'n na lamang ang kanyang pagmamahal sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino man ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Can you imagine Yun po, doon tayo, yun yung kaligtasan pinag-uusapan sa Biblia. Hindi yun yung
general term na kaligtasan kung saan kapahamakan, kundi sa ikalawang kamatayan. Gusto ko pong basahin muna ito sa Apokalipsis 21, talatang 8 ang ganitong pahayag. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, at ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Yung mga nabanggit ditong mga kasalanan ng tao dahil sa kanyang likas na mula nung nagkasala ang ating mga magulang, ito nang naging kiling ng tao, mga masasamang gawa. Kaya ang dulo noon kapag hindi natin tinanggap yung solusyon na bigay ng Diyos, ikalawang kamatayan, dagatang apoy. So doon tayo ililigtas at iniligtas ng ating Panginoon. Meron pang binabanggit sa aklat ng Roma, babasahin ko po itong nasa kapitulo 6 at ang talata po ay 23, ganito ang sinasabi naman ng banal na kasulatan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ano po ang sinasabi rito ng banal na kasulatan? Yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ang kamatayan nga pong pinag-uusapan dito ay hindi po yung bunga ng kamatayan, yung pagkawala ng hininga. Yung ito pong pagkawala ng hininga, ito po yung naging bunga ng pagkakasala, pero ang kaparusahan dagat-dagatang apoy. Yung mula nung mamatay mula nung nagkasala ang una nating mga magulang, tiyak ang kahantungan kamatayan. Sinabi naman ng Diyos yun sa halamanan pa lang ng Eden, na sabi niya sa 2:17 ng Genesis, na sa lahat ng punong kahoy makakakain kayo na may kalayaan. Ngunit doon sa punong kahoy na sa pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kayong kakain ng bunga niyon, dahil tiyak na mamamatay kayo. Sabi nga sa salin sa King James Version, thou shalt surely die. Tiyak na mamamatay. So alam natin na naging kasaysayan sa chapter 3, sa pamamagitan ni Eva, siya natukso ng kaaway. At doon nga po, doon yung sentensya ng Diyos. Yun yung tinatawag na proseso ng pagkamatay ng tao. Simula nung nagkasala siya, nagsimula na. Napansin niyo po yung binanggit kong salitang proseso. Kasi maraming nalilito na nung nagkasala yung una nating mga magulang, ba't hindi daw agad sila namatay on the spot? Ang pinag-uusapang pagkamatay nila yung proseso ng kamatayan. Pag sinabing proseso, it takes time. Ibig sabihin yung tao, kung naging tapat sa Diyos, buhay na walang hanggan yan. Hindi siya naging tapat. So unti-unting namamatay. Yun yung proseso hanggang sa dumating sa umabot ng 930 araw yung tala kay Adan, saka siya namatay. Yung prosesong tinatawag, yung panghihina, kasi wala ka ng vigor, strength, physically, dahil lumayo ka na sa Diyos So unti-unti, kayong mga punong kahoy, yung mga dahon, natutuyo, nalalanta, dahil nga sa kasalanan. So yung proseso na yon, natutuyo, nalalanta, ganun din po ang tao. Tumatanda, nanghihina, at hanggang sa mamatay. Dumaan ang tao sa proseso ng kamatayan. Pero yung kamatayan na yun, yung pinag-uusapan natin, yun yung naging resulta ng pagsuway. Pero yung kabayaran, hindi yun Yung pagkawala ng hininga natin, hindi yun yung kabayaran. Ang kabayaran pinag-uusapan ng kasalanan ay doon sa dagat-dagatang apoy. Ayaw ng Diyos mangyari yon. Kaya dito sa parallelism na ito, sa Romans 6:23, datapwat ang kaloob na walang bayad. Kaya nga kaloob the gift of God. Free, walang bayad. Buhay na walang hanggan naman. Nakita niyo yung opposite. Dahil sa pagpili ng tao na hindi maging tapat sa Diyos, napunta siya sa kamatayan. At yung kamatayang iintayin pa niya, bukod sa pagkalagot ng hininga, doon sa dagat-dagatang apoy. Doon tayo ililigtas or iniligtas ng Panginoon. Yung provision, yung provision ginawa na ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo sa panahon ng kanyang kamatayan. Yun po yung provision. Binigay na niya yung solusyon. Ang gagawin ng tao, tatanggapin yung kaligtasan. And then kapag tinanggap mo yung kaligtasan, yung biyaya ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya,
Doon ka uli ngayon papasok sa proseso. O binanggit ko na naman yung term. Yung proseso ng buhay mo, ibabatay mo sa buhay ng Panginoon. Kaya nga yung buhay ni Kristo sa lupa na perfect, walang kasalanan, yun po yung iyong sasampalatayan ng maging buhay mo rin. Of course, nandyan lahat ng struggle. Dahil ang kaaway ng Diyos, hindi niya naman nahayaang mabuhay ka ng may katapatan. So, andyan yung panunukso, andyan yung pagsubok. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, sapat yon ayon kay Kristo na magtagumpay tayo sa ating mga kahinaan dahil sa kanyang biyaya. So, etong binabanggit po rito, mga dumaan po ito sa proseso. Kung yung kamatayan dumaan sa proseso, pero yung kabayaran wala pa, dagat-dagatang apo yun, ito namang kaloob na walang bayad, free. Ito yung kaligtasang alok ni Kristo. Binigay niya sa krus ng Kalbaryo yung kanyang buhay. Yun na ang, kumbaga, pinakakabayaran nung hinihingi na kabayaran ng kasalanan. Yung kabayaran ng isang being na walang kasalanan. Yun lang ang pwedeng katanggap-tanggap sa Diyos Yung handog na walang kasalanan. At si Kristo lang ang may kakayanan nun dahil pinakita naman ng Panginoon na nung siya'y bumaba sa lupa, nabuhay siya ng walang kasalanan, at yung buhay niya na walang kasalanan, yun yung inaalok niya ngayon sa mga makasalanan. Parang makikita niyo doon yung punto na substitute, kahalili. Tayong marumi, tatanggapin ni Kristo, aakuin niya yung karumihan natin, at yung kadalisayan ni Kristo, yung purity na walang kasalanan, yun ang ipagkakaloob niya sa atin by faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Can you imagine? Dalawang being, makasalanan, at isang pure, spotless, sinless, yung karumihan mo, aangkinin ng Kristo, at yung kalinisan ni Kristo, yun ang ibibihis sa'yo. Yun ang binabanggit actually doon sa aklat ni Isaias. Gusto ko pong basahin sa inyo, kasi itong sagot natin, ito po yung proseso. Proseso, dadaan ka talaga sa proseso. Kasi bakit ko lagi sinasabi yung proseso? Kasi may mga tao na okay, tanggapin mo si Kristo by faith, ligtas ka na. Hanggang doon lang. Walang nangyayaring pagbabago sa kanyang buhay. So it means, kinaligtaan yung tinatawag na conversion. Yung pagbabago ng buhay. Kaya nga ang karamihan ngayon na inaalok na kaligtasan na sinasabi by preaching na kaligtasan by faith, cheap grace Sa mga una kong broadcast, lagi kong dinidiin yan. Cheap Kumbaga naging mumurahin na Naging napakababang quality. Hindi yan yung quality na tinuturo ng Diyos sa Biblia. Pag pinag-usapan ng salvation, kasunod dun, conversion. Hindi pwedeng, okay, tinanggap mo yung alok ni Kristo na buhay, pero hindi naman nabago buhay mo. Yan ang problema ngayon sa karamihang mga Kristiyano. Tuwan-tuwa by emotion, praise the Lord, hallelujah, pero walang nabago sa buhay. Ganon pa rin kung ano siya ngayon, ganon pa rin siya. Kung ano siya dati, ganon pa rin siya nung tinanggap niya si Kristo. Masama. Kaya nga lagi kong binabanggit dito, kaya nga maganda na naman yung tanong, ano bang ibig talaga sabihin ng kaligtasan? Saan tayo ililigtas? So sinagot natin, saan tayo ililigtas? Sa ikalawang kamatayan, dagat-dagatang apoy. Ano ba yung kaligtasan? Kaligtasan mula nga sa dagat-dagatang apoy. Ngunit yung kaligtasan na ginawa ni Kristo, ang tawag doon provision, doon sa krus ng Kalbaryo. Pero bago siya namatay, nabuhay siyang dalisay, malinis. Bakit kailangan ni Kristong mabuhay ng malinis? Bakit kailangan ni Kristong mabuhay ng dalisay na walang kasalanan? Remember, ang kasalanan, paglabag sa kautusan. Yan ang definition ng sin o kasalanan sa Biblia. 1 John chapter 3, verse 4. Pwede niyong ilista yan. Unang Juan, kapitulo 3, talatang 4. Ang definition o kahulugan ng kasalanan, paglabag sa kautusan. So si Kristo na buhay mula pagkabata, walang nilabag na kautusan. Kaya nga sinasabi ng Biblia, ang buhay niya dalisay, perfect, malinis. Para kanino yon? Para sa atin. Ibibigay niya sa atin yon. Kaya yung buhay na dalisay ni Kristo, yun ang naging daan para ihandog siya doon sa krus ng Kalbaryo. Siya yung kamatayan niya sa krus, yun yung pag-ako ng kamatayan na dapat para sa atin. Kaya kapag binasa niyo yung kapitulo 53 ng Isaias, buong-buong kapitulo 53, yun ang sinasabi. Sa pamamagitan ng kanyang sugat, nagsigaling tayo. Sa pamamagitan ng kanyang bugbog, ay tayo naging mabuti ang kalagayan. Tayo nagkaroon ng pag-asa sa kaligtasan. Yun po ang pinag-uusapang proseso. Yung kamatayan ni Kristo sa krus, para sa kaligtasan yon. Offer niya yon,
Walang bayad yon, tatanggapin mo lang. Yan ang sinasabi sa Efeso 2:8. Sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Gift. Pag sinabing kaloob o regalo, walang bayad yon. So ngayon, dahil sa tinanggap mo yon, kinakailangan makita sa buhay mo na ikaw nga ay karapat-dapat doon sa tinanggap mong kaligtasan sa pamamagitan ng ano? Mabubuhay ka sa biyaya ng Diyos through faith, sa sampalatayanan mo yung buhay na malinis ni Kristo, yun ang ibibihis ngayon sa iyo. Gusto ko pong basahin po ito Sa Old Testament, nakalatag na yon, yung binanggit ko kanina sa Isaias. Nakalatag na yung tinatawag na true gospel na pinaliwanag din naman hanggang sa bagong tipan. Ito po, dapat nating maintindihan yun. Sa aklat ni Isaias, ang kapitulo po ay 61 at ang kapitulo 61 at ang talata po ay Gs, ganito ang ating mababasa. Ako'y magagalak na mainam sa Panginoon, ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos, sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katwiran, gaya ng kasintahang lalaki na nagpuputong ng putong na bulaklak at gaya ng kasintahang babae na nagagayak ng kanyang mga hiyas. So mapapansin nyo dito yung mga symbolism na pinag-uusapan. Yung Diyos, binihisan niya ako ng damit ng kaligtasan, tinakpan niya ako ng balabal ng katwiran. Kasi ang atin pong katwiran, marumi sa harap ng Diyos. Etong sinasagot ko, proseso po ito kung paano gumagawa ang Diyos sa kaligtasang ginawa na ni Kristo sa krus, which means provision, and then yung tinatawag na appropriation, yung iaangkop sa'yo. Nabanggit ko yung dalawang punto na yun provision and then appropriation. Kasi sa ibang thinking, sa ibang theology, iniisip nila nagtapos na doon sa krus yung tinatawag na kaligtasan all in all. Ang iniisip nila, yung ginawa ni Kristo na yon, tapos na lahat yon. Natipo bagang wala ka nang gagawin, don't worry anymore. Of course, yung ginawa ni Kristo doon sa krus na yon, tapos na yon. Yun po yung tinatawag na para mabayaran yung ating kasalanan. Hindi na tayo mapupunta sa ikalawang kamatayan. Tatanggapin mo yung alin? Provision. Provision ng Diyos yun. And then, papasok ngayon sa process yung appropriation, yung iaangkop sa iyo yung kaligtasan. Paano iaangkop? Siyempre, masamang tao ka. Hindi naman sa isang iglap nung tinanggap mo si Kristo, mabuting tao ka na agad. Ibig sabihin, nagbago na ang buhay mo agad, instantly. Kaya nga dumadaan sa proseso, ang taong tumanggap kay Kristo, unti-unti makikita yung pagbabago sa buhay niya. Yung kanyang karumihan, inako ni Kristo, at yung kalinisan ni Kristo, ibinihis sa kanya. Tingnan nyo sa bagong tipan. Mas ipinaliwanag ito ng apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Pakinggan nyo po ito. Galacia Kapitulo 3, talatay 27. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Napansin niyo po yan? Lahat ng binautismuhan, yung bautismo, simbolo yan ng kamatayan mo sa kasalanan, at pagkabuhay mo ng panibagong buhay, kasama na si Kristo. So, lahat ng binautismuhan kay Kristo, ibinihis. Sino? Si Kristo. Anong ibibihis kay Kristo? Kasi nga, ang atin po marumi. Ang katwiran natin, itinulad ng Biblia, basahang marumi. So sa harap ng Diyos, napakarumi natin. Kaya nga ang provision na ginawa ni Kristo, yung buhay niyang malinis, at yung buhay niya, hinandog niya sa pamamagitan ng pagpatay sa Kanya. Yung buhay na yon, na dalisay, yun ang ibinihis sa atin. Yun yung substitute, palit. Yung karumihan, inako ni Kristo. Yung kalinisan ni Kristo, perfection, ibinihis sa atin. Paano natin makakamtan yung perfection ni Kristo? Yan ang tinatawag by faith. Yun yung sinasampalatayanan natin kay Kristo. Na sa bawat araw na buhay tayo, yung kaaangkupan ng buhay ni Kristo'y makita sa atin. Yun yung binanggit ko na terminong appropriation. Iaangkop sa bawat araw na buhay pa tayo na makita sa atin yung larawan ni Kristo. Dahil ang totoong ligtas, binabago araw-araw yung kanyang buhay.
Hindi sa kunyari, January 1, tinanggap mo si Kristo, hindi nangangahulugang January 1, perfect ka na. Hindi ho. Maging ang apostol na si Pablo, hindi niya inari na perfect siya ayon sa Philippians chapter 3. Si Pablo ay nabubuhay araw-araw, nag-i-strive siya, nagpupunyagi siya na makamit din yung ikinaabot sa kanya ni Kristo. Gusto nyo, basahin natin Yun yung binabanggit nating proseso. Appropriation. Inaangkop sa atin sa bawat araw na buhay pa tayo yung buhay ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yun po yung atin pong sinasampalatayanan sa kanya. Eto babasahin natin dito sa Pilipos, ang kapitulo po ay 3 at babasahin natin dito sa talatang 13 kung ano yung unawa ni Pablo sa binabanggit kong terminong appropriation, yung inaangkop sa'yo, yung dalisay na buhay ni Kristo. Kaya nga may pagbabago. Ito na yung conversion na tinatawag. Sa appropriation of the grace of Jesus, diyan makikita natin yung conversion sa bawat araw. Sabi ni Pablo, Pilipos 3, talata po 13, mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat, isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus. 15. Kaya nga, kung ilan tayong mga sakdal ay mag-isip ng gayon at kung sa anumay nangagkakaiba kayo ng iniisip, ay ipahayag naman ito sa inyo ng Diyos. Ano yung unang bungad na sinabi ng apostol na si Pablo? Doon sa talatang 13. Sabi niya, hindi ko inari na naabot ko na yon, not as though I had already attained. Either were already perfect. Hindi niya inaari yung perfection kasi wala siya nun Nanggagaling ang perfection sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga siya ay nagbabaka sakaling maabot niya yung ikinaabot naman sa kanya ni Kristo. Yung perfection. Yung dalisay na buhay. Sa ating kakayanan kasi hindi natin magawa yun Without that grace, yung biyaya ni Kristo, hindi maaring mabago yung buhay ng tao. Diyan tayo nagpupunyagi. Yan ang sinasabi ni Pablo. Kaya nililimot niya yung mga bagay na nasa likuran, yung dati niyang buhay, gaano man kasama. Dahil si Pablo mismo siya nagsabi sa unang Timoteo 1:16 na siya ang pinakapangulo ng mga makasalanan. Can you imagine, napaka-humble ng apostol na si Pablo? Kaya ang tunay na Kristiyano, habang binabago ni Kristo, nagiging mapagpakumbaba. Hindi yung kagaya na nakikita natin yun sa marami, sa halip na magpakumbaba, lalong yumayabang. Magkaiba ho yun. Hindi ho conversion. Hindi ho yun yung appropriation, sinasabi po ng Biblia sa mga taong tumanggap sa Diyos. So, yun kapatid na nagtanong, pinapaliwanag nating mabuti yung proseso. Ano yung kaligtasan? Saan tayo ililigtas? Sa kaligtasan, dadaan ka sa proseso. Hindi yan sa isang kisap mata, ikaw na talaga ay naging perfect. Kaya na sinabi ni Pablo, hindi sa ako'y nagtamo na o ako'y nalubos na. Hindi pa So, nagpapatuloy si Pablo na baka sakali, napansin niyo pananalita niya? Baka sakaling maabot ko yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo. Ano yung ikinaabot ni Kristo? Yung perfection, perfect na buhay. Si Kristo lang gumawa nun. Kaya yun yung grace na binibigay sa tao by faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya, paniwalaan mo na yung malinis na buhay ni Kristo, ibibihis sa'yo. Yun yung perfection na tinatawag. So, marami tayong pwedeng masabi doon sa magandang tanong ng atin hong kaibigan o kapatid na nag-forward ng question. So, napakaganda ang biblical perspective pag pinag-usapan yung salitang kaligtasan. Kasi dito sa tanong ni Dingrick Pads, ay naka-bold yung salitang kaligtasan. Kasi maganda naman yung intention ng tanong niya Yung kahulugan. Kaya pag sinabing kahulugan, hindi yan yung yung cheap grace nga tinatawag na natin na sinasangkapan ng mga materialism na pag ikaw ay tumanggap kay Kristo, siksik-liglig, yayaman ka kaya hindi nakapagtataka, very materialistic ang mundo natin kahit sa mundo ng mga nagsasabing Kristiyano Ang naka-highlight doon kung paano magkamal-kamal ng salapi. Iba ho ang buhay ni Kristo na pinakita ho rito Kumpara doon sa mga kasalukuyan ngayon, kaya marahil nalilito itong kaibigan o kapatid na ito na nagtanong, tunay na kahulugan ng kaligtasan, ano ba ika? So yun. Saan tayo ililigtas?
mula doon sa kabayaran ng kasalanan, which is ikalawang kamatayan. Yung pagkamatay ng tao, bunga lang yan ng kasalanan. Hindi yan yung kabayaran. Ang kabayaran, second death. At kaya nga ang pangako ng Biblia, tingnan nyo ha, sa Apokalipsis, ang kapitulo po ay 20 kasi may binabanggit tayong second death. So, of course, pag second, may first death. Ano yung first death? Hindi yung pagkalagot ng ating hininga dahil ito po yung sinabi ng Diyos kay Adan at Eva, pag sa oras ni kinain nyo yan, mamamatay kayo. Dumaan sa proseso ng pagkamatay, hindi instant na nalagutan ng hininga. Proseso po yun yung pinag-uusapang kamatayan. Ang sabi po rito sa Apokalipsis, ang kapitulo po ay 20 at ang talatay 6, sabi rito, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga gaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Napansin niyo po yung pangungusap, mapalad at banal ang malakip saan? Sa unang pagkabuhay, first resurrection. Kasi wala nang kapangyarihan yung second death. Kasi pag ikay napasama, for example lang, namatay ka na wala pa si Kristo, namatay ako, namatay tayo na wala pa si Kristo. Pero kapag sumampalataya kay Kristo hanggang kamatayan mo, bubuhayin ka niya sa first. Masasama ka sa first resurrection. Pag hindi ka kasi napasama sa unang pagkabuhay, may kapangyarihan sa iyo yung ikalawang kamatayan. Kasi yung mapapabilang sa ikalawang kamatayan na dagat-dagatang apoy, doon sa mga second resurrection na yon. Napabilang sa ikalawang pagkabuhay na maguli. Kaya sinasabi ni Kristo, mapalad at banal, sinasabi ng Diyos, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Kaya nga sabi sa unang Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon ay bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Yun ang sabi sa verse 16. Yung nangamatay kay Kristo. Ibig sabihin, mga sumampalataya kay Kristo hanggang kamatayan, sila lang ang unang mabubuhay. Kasi meron pang tinatawag na second resurrection. Although hindi natin topic yun. Pero, kumbaga, pinakita ko po sa inyo yung biblical perspective on how this salvation issue, itong usapin ng kaligtasan ay dumadaan sa tinatawag na proseso. At ang prosesong yan ay habang nabubuhay ka, kapatid o kaibigan. Opo, tayong lahat na mananampalataya. Habang nabubuhay ka, dadaan ka sa proseso. Yan ang tinatawag kong appropriation of the grace of Jesus. Inaangkop sa buhay mo. Kasi madali lang sabihin, Panginoon, tinatanggap kita. Praise the Lord, hallelujah. Pero, hindi naman makita sa buhay mo. Mayabang ka, mapagmalaki ka. Yung bibig mo masyadong matilamsik. Kumbaga, ibang klase. Taliwas sa sinasabi mo, si Kristo, iba ang buhay ni Kristo At yun dapat ang makita sa mga Kristiyano. Kaya nga Kristiyano Pag sinabing Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Hindi Kristiyano. Ngayon, iba Tiyan ang talagang inuuna Hindi kung paano mabuhay na tulad ni Kristo. Of course, by grace of Jesus, marereflect talaga natin yung image niya habang nabubuhay tayo. Kaya nga may struggle Hindi pwede yung kaligtasan, oy, praise the Lord, may kaligtasan na ako. And then what? Ganun pa rin ang gawain mo, social drinking, dating bisyo. Pakunti-kunti lang naman ika. Hindi Pag ikay binago ng Diyos, yung mga bagay na pwede naman bitawan mo na agad. And then pasok ka din doon sa proseso nga ng unti-unting pagbabago ng ugali o karakter ng isang tao. So yun ang pinag-uusapang kaligtasan. Tandaan natin na ang nature ng tao, yung likas natin, basahang marumi talaga Gusto ko pong iwanan sa inyo yung talatang yun sa aklat ni Isaias. Bago ako pumasok doon sa sunod na tanong. Isaiah chapter 64. At babasahin ko po sa inyo itong sinasabi sa verse 6 patungkol po sa likas po natin, ang ating nature bilang tao. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi at ang lahat naming katuwiran naging parang basahang marumi. Yun yung katuwiran ng tao, basahang marumi. Kaya nga sabi ni Job, makakakuha ba ng malinis mula sa marumi?
Ang tanong na yun, rhetorical, di mo na kailangan sagutin ng yes or no. Kasi obvious naman eh. Makakakuha ka ba ika ng malinis mula sa marumi? Of course not. Di ba sa imbornal, nalaglag yung kung ano mang object meron ka. Pag kinuha mo sa imbornal yung object na yun, hindi mo sasabihin, ay, salamat, napakalinis. Hindi ko ganun yan eh. So, ganun ang tao. So, doon tayo inahon ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ulitin ko ha, yung provision, ginawa na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Gagawin ng tao, para hindi tayo mapunta doon sa ikalawang kamatayan, dagat-dagatang apoy. Wala pa ngayon yung dagat-dagatang apoy ha, may topic ako dyan. Tingnan nyo yung mga naunang videos ng Reasons of Faith. Nandun lahat ng explanation. Okay, balik tayo. Doon sa krus ng Kalbaryo, inako na ni Kristo, binayaran na ni Kristo, yung hinihingi na kabayaran ng kasalanan. Yung dagat-dagatang apoy. So, nasa atin na lang yun kung tatanggapin natin yon. At sana, by God's Spirit, lalo sa mga nanonood, tanggapin nyo yung kaligtasan nyo. Yun yung provision eh. Ginawa, wala na tayong gagawin, wala tayong may dadagdag doon. Ginawa na ni Kristo lahat. Ngayon, once na tinanggap natin yon, ang atin, magpasakop na lang. Paano? Habang nakikita mo yung dalisay na buhay ni Kristo, hilingin mong biyaya ng Diyos na, Panginoon, baguhin mo ang masamang ugali ko. Mabago ako sa bawat araw. Yun na yung proseso. Yun na yung appropriation. Yun na yung tulong ng Holy Spirit dahil ang Holy Spirit nagkikreate sa atin ng bagong puso. Ibig sabihin, bagong perception, bagong objective, bagong pananaw sa buhay. Kung dati iba ang pananaw mo sa buhay, taliwas sa gusto ng Diyos, ngayon mababago na yung pananaw. Yun yung proseso ng pagbabago ng diwa, pagbabago ng puso, na sinulat man din doon sa aklat ng Old Testament, Ezekiel chapter 36 pa lang eh. Verse 26 and 27 eh. O lilikhahan ko ika kayo ng bagong puso. Palalakarin ko kayo. Yung pusong bato ninyo, papalitan ko ng pusong laman. So yun yung gospel. Yun yung essence ng salvation. Hindi yung, hoy, praise the Lord, hallelujah. Pero ganun ka pa rin. Walang conversion, walang pagbabago. Bakit? Cheap grace nga. So ito ang ating sagot doon sa magandang tanong. Unless may follow-up ka, pasensya na at medyo matagal talaga nating nasagot ito kasi mga inuna natin dahil bagong broadcast lang naman itong Reasons of Faith. So inuna natin yung ibang mga paksa, no? Sunod na tanong, ito galing pa sa United States of America kay Sister Irene Reyes. Ang sabi niya rito, paki-explain daw yung bawal daw ba mag-ahit ng balbas? Pati daw yung pagkain ng dugo. Yan. Tinatanong kasi daw din yung kanyang mga anak, pag-ahit ng balbas, yung dugo o maging tato. Itong binabanggit niya ay babasahin natin sa aklat ng Leviticus. Ang kapitulo po ay 19. Ito po yun ha. Leviticus chapter 19, simulan natin sa verse 26. Sabi rito'y ganito. Huwag kayong kakain ng anumang may dugo, ni huwag kayong mag-iingkanto ni magpapamahiin. Huwag ninyong gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo. Ni huwag mong sisirain ang mga dulo ng iyong balbas. Huwag ninyong kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Ni huwag ninyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Yung huli, yun yung tato, yung lilimbagan yung laman. So ngayon, ang tanong nga, bawal bang magpagupit? Bawal bang kumain ng dugo? At bawal bang magpatato? So titingnan natin itong mabuti, itong binabanggit ni Moises sa Leviticus chapter 19. Isa-isahin natin to. Una, yung binabanggit doon sa verse 26 na huwag kakain ng dugo, principle ho kasi ito na sinasabi ng Biblia. Principle din po ito. Yung dugo kasi, yan ay simbolo ng buhay. Simbolo po ng buhay ang dugo. Kaya hindi ho ipinapahintulot ng Panginoon na kumain ka ng dugo. Basahin ko po sa Leviticus 17:11 bago natin balikan yung iba doon. Sabi rito Leviticus 17:11, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. So yung dugo ay simbolo ng pagtubos. Di ba itong mga ritual, ceremonial law sa Israel, patungkol lahat ito sa ginampanan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung may kinalaman sa una nating tanong about salvation.
yung provision. So yung dugo, symbol ng pagtubos ng buhay. Tayong mga laman, kaya nabubuhay dahil sa dugo. At dahil din dun sa dugo, natubos tayo mula sa atin pong tiyak na kapupuntahang ikalawang kamatayan. So, hindi pinapakain ng dugo, hindi pinapakain ng Diyos ang dugo, spiritually speaking. Hindi ko kasi talaga pagkain siya. Kung Biblia ang pag-uusapan. Dahil yan ang reason na binanggit, sapagkat. Di ba? Pag sinabing sapagkat, dahilan po yan eh. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. So, kung yung buhay natin ay dahil sa dugo, ba't natin kakainin yung dugo? O di ba? Practical lang naman yon. So, maniwala tayo sa sinabi ng Diyos. Ngayon, doon sa punto na regarding sa pagpapaahit. Ito po kasi may kinalaman na ito sa culture. Sa kultura ho, hindi ho masamang mag-ahit. Kaya lang ang bawat lahi ng tao, bawat bansa, may kanya-kanyang culture. At ang mga Hudyo, may culture na ganito ang kanila ring kinagista na kultura regarding sa balbas. Kasi, yung, babalikan ko mabuti ha, yung culture na sinabi ko. Yung binabanggit doon ng mga bagay regarding sa pagpapahit ng balbas, yung kukudlitan yung laman, may kinalaman po kasi ito sa mga tinatawag na gawaing ritual ng mga pagano doon sa Kanaan. So ang ibig lamang sabihin, ayaw ng Diyos na mahawa ang bayang Israel sa mga gawaing nandoon na kasuklam-suklam na ginawa ng mga Canaanites bago dumating ang Israelites. Yun. Kasi may mga ritual sila kung anong mga forma ng balbas ay may kinalaman yung sa pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Yun ang nadiscovery ho actually maging ng mga archaeologists sa puntong yun. Yung mga ritual, for example, dagdagan ko pa yung mga ritual na yun ha, na yung batang kambing, niluluto siya sa gatas ng kanyang ina. Ritual din yun ng mga Canaanites. Ang ibig sabihin, yun ay handog nila para dumami yung kanilang mga alagang hayop. Yun po yung mga dahilan. Kaya ginagawa yun. So ayaw ng Diyos na mahawa ang Israel sa mga ganong gawain. Katulad ng pamahiin. Yan, yung mga pamahiin. Mga galing ho yan sa mga pagano na wala naman talagang batayan. Walang basihan. Ngayon yung iba sa atin kasi minsan o madalas, nagbibigay kasi tayo ng katuwiran sa mga bagay na hindi rin tayo tiyak. At sasabihin na lamang ng tao, wala naman sigurong masama kung susundin natin yung pamahiin, wala namang mawawala sa atin. O bakit ganun ang katuwiran? Kasi hindi ka naman talaga sigurado. So yung mga pamahiin, gawa-gawa lang po yan. Lalo na noon sa lugar ng Canaanites. So sana, ang mga lingkod ng Diyos, huwag mahawa sa ganyang gawain, gaya ng babala ng Panginoon sa kanila. Gaya ng huwag gugupitin ng pabilog ang mga buhok sa palibot ng inyong ulo. May kinalaman yun sa gawain ng mga Canaanites. Yun ang sinasabi dito. Huwag mo sisirain ang dulo ng iyong balbas. Ganun din yan. Huwag kukudlitan ang inyong laman dahil sa namatay. Alam niyo po ba kahit sa modernong panahong ito, meron pong kasaysayan sa mga native ng Guinea, sa kanilang mga native, na kapag may namatay daw silang mga mahal sa buhay, talagang, yung binabanggit dito sa talatang ito, talagang, pag may namatay, mayroon silang ginagawang pinuputol yung isang dugtungan ng buto sa kanilang daliri. Pinuputol nila. Yung mga native sa Guinea, ganun ho ang ginagawa. So, yung mga practice kasi na yan, nakadepende yan sa mga gawain ng mga native doon sa particular na lugar, gaya ng pinag-uusapan natin dito, sa lugar ng Kanaan. Ayan. Maging yung pagpapatato. Yun ang sinasabi rito. Kasi, obvious, kahit noon pa, sa mga native talaga, tad-tad sila ng tato dahil may mga ibig silang sabihin doon. Yun din po ay paglilingkod sa kanilang mga kinikilalang Diyos. Yun po, yun yung mga disenyo ng kanilang mga laman, mga katawan, nilalagyan talaga nila ng tato for a particular purpose, mga religious rites or rituals nila yon. So ayaw ng Diyos na mahawa ang kanyang bayang Israel sa mga gawaing yon. Okay? So, halimbawa, parehas naman natin sa panahon naman natin yung mga pagtatatong ito. Pag ikaw ho talaga yung mananampalataya ng Diyos, dapat alisin mo yung mga bagay na hindi ho naman talaga magdudulot ng luwalhati ho sa Diyos Kasi dapat ang lagi mong isipin, anong purpose, ba't mo ginagawa yan?
Is it for the glory of God or is it for your own glory? Bakit ka nagpapatato? Di ba yung pagpapatato, practically speaking, ito, ang sinasabi ko practical, but hindi ko ho hinahatulan yung mga nagpapatato. Ang sinasabi ko lang practical, dahil tanong ho kasi ito, kailangan kong sagutin ng diretso. Ano ho? Pasensya na dun sa mga may tato, pero hindi ko ho kayo hinahatulan kung kayo nagpapatato. Pero sa mga lingkod o mananampalataya ng Diyos, kasi ang pagtatato, lagi nating itinatanong, pag ikaw ay believer ng Panginoon, anong purpose? Anong motive? Anong dahilan? Ba't mo ginagawa yan? Kasi sa mga lingkod ng Diyos, ang laging tanong, ang laging objective, yung gagawin ko bang ito ay makakadulot ng glory o luwalhati sa Diyos? Yun yung isipan ng mga mananampalataya ng Diyos. Kaya yung sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 10:31, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinuman o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyong lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Napansin niyo yon? So, ang isang lingkod ng Diyos, ang laging iniisip niya sa bawat gagawin niya, kumakain man, umiinuman, o anuman, sakop na lahat. Yan ba'y makapagbibigay glory sa Diyos? Yun lagi ang unang tatanungin mo eh. Yun ang perspective ng mga mananampalataya. Kaya yung pagtatato, practically speaking, kaya ka nagtatato dahil may kakaiba kang, kumbaga, gustong mangyari na maipakita at kakaibang saya para sa sarili mo. So, sino ang nag-glorify? E di ba ikaw, wala namang ibang dahilan kaya ka nagpapatato dahil wala lang, hindi ho ganon. Kaya ka nagpapatato, pinapaganda mo sa tingin mo at magiging kaiba ka rin sa tingin ng iba. Magtapatan ho tayo, ganon ho naman talaga yun eh. Hindi naman pwede mong idahilan, hindi, gusto ko lang, hindi ho ganon yun. Kaya nga namimili ka ng tato eh, hindi pwedeng dot-dotan ka lang dyan, okay na parang ang masusunod ay yung nagtatato. Ikaw ang masusunod. Kasi nga, for your own consumption, for your own glory yan. Hindi yan sa glory ng Panginoon. So, kahalintulad din ito sa sinasabi nung unang panahon. May kinalaman sa ritual ito, ceremonial, sa culture ng mga taong yun na ayaw ng Diyos mahawa ang kanyang bayan. Yun yung dahilan dyan. Maliban doon sa dugo, ang dugo, ano yan eh, kumbaga, kumbaga hindi bound ng culture. Ang dugo ho, kaya hindi pinapakain, simbolo kasi ng buhay. Walang kinalaman yon sa mga ginagawang ritual doon sa Kanaan. Ano ho? Ganun po yon yung ating sagot doon sa magandang tanong. Okay. Sunod nating tanong, ito ay galing kay Liam Zac Tenosio. Liam Zac Tenosio. Tanong ko po sa 1 John chapter 2 verses 7 and 8. Sa verse 7, walang bagong utos kundi ang dati. Anong utos po ito? Sa verse 8, sabi, isang bagong utos ang sinusulat ko sa inyo. Ano naman ang utos na ito? Salamat po, antayin ko po, sagot nyo. God bless. Okay, maganda yung tanong, no? Basahin muna natin yung talata ho rito. Sa 1 John, chapter 2, verses 7 and 8. Ganito po ang sinasabi. Tingnan natin, ha? Para mas magandang ipaliwanag natin ito pag binasa muna natin. Sabi rito, mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anumang bagong utos, kundi ang dating utos na sa inyo buhat ng pasimula, ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. So walang bagong utos, dating utos na nung pasimula, narinig na. But sa verse 8, ganito ang sabi, muli isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. O ano yung dating utos? Pero may bagong utos naman. Ano ito? Ginugulo ba? Parang ganun ang isipan ng kasi ng iba. Magulo. May dati, wala nang bago. Ngayon may bago. Ito yan ha. Ang context kasing ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At totoo ho kasi, na dati pa yung utos na pinag-uusapan dito. Ano yung utos na dati? Nakasulat yan sa Deuteronomio chapter 6 verse 5. Ang alin? Mangag-ibigan kayo sa isa't isa. Gusto ko pong ipabasa yung liwanag ng pinag-uusapan dito ha. Pakinggan nyo po ito. Deuteronomio, it means to say, sa Old Testament pa ho ito, na isulat na itong utos na ito, na akala ng iba bago.
Sabi rito, at inyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa at ng inyong buong lakas. Una ito doon sa, kasi kaya binasa muna natin ito kasi 'di ba may nagtanong kay Kristo doon sa Matthew chapter 22 na ano ba yung dakilang utos. Ang binanggit nga ni Kristo, yung ibigin ang Panginoon mong Diyos. It's all about love. Love sa Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas. At ganun ang ikalawa yung ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. So ito naman ang kasunod na sinasabi kasi puro Old Testament ho ito Puro Old Testament ang pinag-uusapan ditong mga utos ng pag-ibig. Noon pa sinasabi na ito Ha? Eto. Ang sabi po rito, pakinggan nyo po sa Leviticus chapter 19, verse 18. Huwag kayong manghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili. Ako ang Panginoon. So yung pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, nasa Old Testament ho yun Kaya nga, yung sinabi ni Kristo sa Matthew 7:12, yung golden rule na gawin ninyo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Yun yung golden rule. Ang golden rule ho kasi ay pag-ibig. Pag-ibig ho yun, gawin ninyo. Mali ho yung isipan ng iba sa Bible daw na huwag ninyong gawin. Hindi ho, wala sa Bible yun. Si Kristo ang nagsabi, gawin ninyo. Gusto ko pong ipabasa sa inyo dahil may point akong gustong ipakita ho sa inyo sa bagay na ito. Hindi po negative yung sinasabi ni Kristo, kundi positive. Magkaiba ho yung negative sa positive, of course. Eto ho, pakinggan ninyo Matthew chapter 7, verse 12, na ganito ho ang sinasabi. Kaya nga, lahat ng bagay na ibig ninyong gawin ng mga tao, gawin ninyo ang gayon sa kanila, sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Napansin niyo po yun? Sa ibang salin, itong huling binasa, itong huling dulo, na sinasabi, sapagkat ito ang sa kautusan at mga propeta. Ito po ay technical term na ginagamit sa atin ngayon, yung tawag natin, Old Testament books. Pero nung sinabi ni Kristo, siyempre wala pang New Testament. Yung kautusan at mga propeta, tumutuko yan sa 39 books ng Old Testament. Sa official order noon, 24 books. From Genesis up to Chronicle. Wala namang 1st, 2nd Chronicle, 1st, 2nd King, or Samuel. Yun ho yun. Sinasabi ni Kristo, sapagkat ito, ibig sabihin, ang laman ng Genesis up to Chronicles, or sa atin Genesis up to Malakay, is pag-ibig na gawin ninyo sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo. Positive ho yun Hindi ho ang golden rule ay huwag ninyong gawin. Yung unang salitang huwag, negative yun Ang kay Kristo, gawin ninyo sa mga tao ang gusto mong gawin nila sa iyo. Positive. Magkaiba ho, di ba? Maliwanag ho. Yun ang Bible. So meaning yung pag-ibig sa kapwa, dating utos na yan. O ngayon, bakit may bago? Ang bago ho, pansinin niyo, sabi ni Kristo para hindi ho tayo malito. Sabi ni Kristo sa John chapter 13, gusto ko pong basahin po ito at nang magkaintindihan ho tayong lahat. John chapter 13, simulan ho siguro natin dito sa verse 34 o verse 34. Isang bagong utos. Take note, si Jesus mismo o si Kristo ang nagsasalita. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Napansin niyo po yun kung ano yung bagong utos? Kanina binasa na natin sa Old Testament pa yung pag-iibigan sa isa't isa bakit sinabi ni Kristo na bagong utos? Pansinin niyo po sa talata mismo kung ano yung bago doon. Ang bago po rito na sinasabi ni Kristo, na kung paanong inibig ko kayo. Ano yung bago doon? Yung bago doon ay yung pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Na handa niyang ibigay yung buhay niya alang-alang sa kanyang kapwa. So ang bago doon yung pamamaraan, yung example ni Kristo, hindi yung pag-ibig na
Sabihin na natin pag-ibig na mapagbalat kayo o mapagpanggap, na iniibig mo lang siya pag harapan pero pag talikuran, iba na. Iniibig mo lang siya pag okay yung samahan nyo, pero pag lumabnaw na ang samahan nyo, hindi mo na siya iniibig. Patatawarin mo lang siya, ngunit hindi mo kakalimutan yung kanyang ginawang masama sa iyo. Si Kristo, iba Kaya nga ang bago doon ay yung pamamaraan ni Kristo. So sasabihin ninyo, hindi namin kayang gawin yon. Di tinutulan mo naman ngayon, kaibigan, yung biyaya ni Kristo. Ano bang pangako ni Kristo? Na isinulat ng apostol na si Pablo sa 2 Korinto 12:9. Ang aking biyaya ika ay sapat sa iyo. Sapat sa iyong kahinaan. So nakita ho ninyo. So ang bago rito, hindi mismo yung utos, dahil dati na yun Ang bago, yung paraan ng pag-ibig ni Kristo. At yun ang pinag-uusapan sa 1 John chapter 2, patungkol doon sa ilaw na lumiliwanag na. Di ba sabi ni Kristo sa 8:12 ni Juan, ako ang ilaw ng sanglibutan. So si Kristo ang pinag-uusapan doon kung ano yung pamamaraan na dapat nating sundin kapag pinag-usapan ang salitang pag-ibig. Ayan. So yun po yung punto ng sinasabi natin doon sa magandang tanong na yon. Okay. So patapos na rin pala yung oras natin, Anyway, itong kung loobin ng Panginoon, next episode pa tayo. Ngunit kung lulubin ng Panginoon, pero itong tanong kasing ito ay patungkol sa Revelation 13 na i-forward pa ito nung nakaraan nating broadcast. At yung nabinbin pa na tanong ng listener natin, si Jose Merkelio, about 70 weeks, kung kailan nagtapos. Naku po, pasensya na humuli kayo sapagkat naubusan na ho tayo ng oras sa episode na ito. At may iba pa ho kasing mga nakabinbin pa rin ho dito tanong. Pasensya na. Anyway, so nagpapasalamat ho kami sa inyo, sa inyong pagantabay sa atin hong programa, sa pagsagot sa inyong mga tanong. Basta wag lamang ho kayo magsawa. Mag-forward lang ho kayo na mag-forward, at talagang paglalaanan ko ng panahon yan na sagutin. Ako po'y nagpapasalamat po sa inyo dahil kayo po'y walang sawa sa pagsubaybay dito po sa atin hong programang Reasons of Faith. At patuloy po nating ipinapaabot na yung ating Reasons of Faith Season 4 Bible Institute na sisimulan this coming March. Every 4th Sabbath or 4th Saturday of every month. Magsisimula na ho yan. So mga interesado ho, ako'y nananawagan, mag-enroll po kayo. Libre naman po yan, at ang mga nag-enroll lang, ang bibigyan ko ng handout, at pwede ako maka-discussion doon sa klase ho mismo. Pwede kayo magtanong, at sa mga malalayo, ay pwede namang online. Nandiyan na po sa Facebook account ng Reasons of Faith yung atin hong link ng registration form. Doon mismo naka-pin sa taas. Pagbukas nyo ng Reasons of Faith Media Ministry sa Facebook, nandoon mismo yung registration form. Mag-fill up lang po kayo doon at para makita ho namin. I-fill up nyo lahat yung mga katanungan ho doon na ipinost. Sa mga gustong mag-enroll. Salamat kay Brother Mardem Lapinig na nandyan ngayon sa Thailand, at hindi na natin nakakasama ho rito sa atin hong programa. Praise the Lord, at sana magtagumpay ang ating kapatid sa kanyang purpose ng pagpunta ho ron. At syempre yung atin pong Spirit of Prophecy Lecture every second Sabbath of the month. Buong taon din po yan. So mga issue regarding sa sanctuary kay Ellen White, sa ministry ni Cristo sa sanctuary, at sinampulan na natin kanina yung patungkol sa proseso ng kaligtasan. Doon din ay lalo nating pagtitibayin ho yan sa isipan ng lalo na sa ating mga kapatid na nag-aagam-agam. Huwag ho kayo mag-agam-agam. Lagi kong inuulit-ulit, yung mga lumalabas na issue ng mga negative about sanctuary, about kay Ellen White, mga recycled po yan. Huwag ho kayong basta-basta magpapaniwala sa mga tumutulig sa hudyan. Patuloy lang ho kayong sumubaybay sa ating programa at marami po kayong matututunan. It is an analytical style ng format ng programa. Ito po ay nakabase sa facts, nakabase sa evidences, hindi basta-basta sa emosyon. Ito ay nakasalalay sa thus saith the Lord principle. So kami po yung nagpapasalamat po rito, at bago po tayo lubusang magtapos, nais ko munang mag-iwan sa inyo ng isang panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa inyong walang sawang paggabay sa programang ito. Nawa ang mga nabitawang sagot, mga pangungusap, salita,
ay nagbigay ng linaw sa aming mga nagtanong at sa aming tagapanood at lalong magtumibay ang kanilang puso't isipan sa pananampalataya at pagtitiwala lamang sa inyong mga salita. Patuloy na pagpalain ng bawat isa at ang programang ito alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At kami rin po ay bumabati. Kasama ko yung aking nakasama kahapon, ang aking partner, si Brother Nanding Fernando, sa pagdalaw at paglilingkod sa ating mga kapatid dyan sa Park Home. Salamat sa invitation ni Brother Ed Cochonco. At sa lahat ng ating mga kapatiran po dyan sa Park Homes, pagpalain tayong lahat ng ating hong Panginoong Diyos. Ano ho? At sa pangalan po ng bumubuo ng Reasons of Faith Media Ministry, sa atin pong mga kapatiran, in particular, dyan po sa bahagi at kalakahan ng Saudi Arabia, sa ating mga ROF students, ay binabati po natin dyan. At nakaagapay po natin sa technical ang aking unika iya, si Princess Alia Sarmiento. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.